Hello, magandang araw po. May nag-comment po dun sa video na about dun sa pangitain ni Pedro. Dalawa po yung nag-comment pero medyo hindi kaaya-ayang pakinggan at basahin yung mga comment nila kasi medyo masakit at masamang pakinggan, masakit sa tenga. Ganito ang sabi nung isa, mga matigas na lang ulo nyo. Diyos ang nagsabi kay Pedro na nilinis na niya at huwag nyo ipalagay na marumi. Ito naman po yung pangalawa. Ito mas matindi yung pangalawa. Doktrina at sinusunod namin si Kristo ang naman. Di ba nasa Biblia si Kristo ang pakinggan kaya nawala na sa pangitain nila si Moises at Elias. Bakit mo ipipilit sa amin na kautosan ni Moises sinusunod namin? Huwag mo kami itulad sa inyo na walang logic, pawang yung sa pangalawang nag-comment pala, kaya galit na galit siya kasi ang pinag-usapan namin dito, yung kautosan daw ni Moises ay hindi na umiiral pero nung tinanong ko siya kung anong talata sa Biblia na bakit bawal sa inyo yung magpatato ay kautosan naman ito ni Moises at hindi naman nabanggit sa New Testament. Hindi ito tinuro ng ating Panginoong Jesus at ng mga alagad. So wala siyang ibigay na talata kasi wala nga siyang makabasa at puro palusot na siya, kaya nung hindi na siya makasagot ay yun, kung ano-ano na sinabi na masakit na salita. Nakakalungkot lang po at masabihan ka ng mga ganitong word na masasama. Nakikipagpalitan pa naman sila ng aral sa Biblia pero yung mga word na ginagamit nila ay hindi katanggap-tanggap. So naiintindihan ko naman kasi dun sa samahan nila, okay lang sa kanila na magmura yung mga word na yun kasi nga ang turo ng kanilang mga ngaral ay hindi naman daw talaga mura yun. Pero nung tinanong ko sila kung yan bang word na yan ay hindi mura, kapag ba narinig mo sa anak mo yan na sinabihan kanyang mga word na yan o kaya ay sinabihan mo yung magulang mo ng mga word na yan, magagalit ka ba sa anak mo or magagalit ba yung mga magulang mo sa iyo pag sinabihan mo ng ganyan? Hindi naman sila makareply, hindi nila maamin na masama talaga yun. Pero wala tayong magagawa, wala silang magagawa kasi yun yung turo ng mga ngaral nila na hindi masama ang mga word na yun at okay lang gumamit ng ganun kasi mga mapanglait kasi mga salita na yun. Ang topic dun sa pinag-uusapan dun ay tungkol sa pangitain ni Pedro na may mga bumababang, yung may bumababang kumot galing sa langit na nandun ang lahat ng uri ng hayop sa lupa tsaka yung mga lumilipad. Pero hindi binanggit doon yung mga hayop sa tubig. Ang sabi ng tinig ng Diyos ay ganito, bumangon ka Pedro, magpatay ka at kumain. Pero sumagot si Pedro, hindi maaari Panginoon sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang marumi at karumal-dumal. At muling sinabi ng Diyos, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Ito yung sinasabi nila na literal na ipinapakain yung mga hayop na karumal-dumal. Hindi nila matanggap na ang kahulugan ng pangitain ay yung tungkol din sa pagliligtas sa mga hintil at papaabot ng ebanghelyo sa mga hintil. Kasi ang unawa ni Pedro ay mababasa natin sa Gawa 10:28 ang sinasabi dito. Ngunit sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo kung paanong labag sa kaugalian ng isang Hudyo ang makisama o pumaroon sa iba't ibang bansa. Datapot ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kong ituring na marumi o karumal-dumal ang sinumang tao. Sa pangitain ni Pedro na to, ang tinutukoy doon na nilinis ay yung mga tao. Kasi nga yung mga Hudyo ay hindi sila nakikisalamuha sa mga hintil kasi nga ang pagkakaalam nila ay ang mga Hudyo ay mga marurumi. At ang isa pang unawa ni Pedro nung unawaan niya na yung pangitain, sabi dito sa talatang 10:34, katotohanang napagkilala ko na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. So yun po talaga yung yung kahulugan ng pangitain ni Pedro. Ito po ay hindi tungkol sa mga paglilinis ng mga hayop na karumal-dumal. Hindi po pwedeng gawing literal yung pangitain. Ito po ay tungkol talaga sa mga
hintil na kailangan din silang paabutan ng pabalita tungkol sa ating Panginoong Hesukristo at magkaroon din sila ng kaligtasan. Medyo malungkot lang po at nakaka-encounter tayo ng mga ganitong mga tao na mga masakit magsalita. Gayon pa man, ang Panginoon naman po ay kumikilos sa puso ng bawat isa sa atin. Walang imposible sa Panginoon, kayang baguhin kahit sino sa atin. Sana po ay may natutunan po kayo. God bless po sa atin.